Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking babasahin ngayon ay makikita sa Salmo, Kapitulo 11, versikulo 1 hanggang 2. Ito po ang sinasabi: pagtitiwala sa Panginoon. Nagtitiwala ako sa Panginoon na aking kanlungan. O tao, bakit ninyo sinasabi sa akin, tumakas ka papuntang kabundukan at lumipad tulad ng ibon? Inihanda na ng masama ang kanilang mga pana para panain ng palihim ang mga matuwid. Yun lang po, maraming salamat. Purihin ang Panginoon sa kanyang banal na salita. God bless. Isang mapayapang gabi po sa ating lahat. Sa pagpapatuloy po ng aking pagbabahagi ngayong gabi, ngayon po ay nasa 11 kabanata mula pa rin po sa Aklat ng Mga Awit. Talata 3, ito po ang nakasaad: ang mabuting tao ay mayroon bang magagawa kapag ang mga pundasyon ng buhay ay nasira? Yan po ang nakasaad sa banal na kasulatan. Sa amang lumikha po lagi ang kapurihan. Amin. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay mula po sa Salmo chapter 11 verse 4 to 5. Ang Panginoon ay nasa kanyang templo at nasa langit ang kanyang trono. Tinitingnan niya at sinisiyasat ang lahat ng tao. Sinisiyasat niya ang matutuwid at masasama, ngunit siya'y napupuot sa mga malulupit. Amen. God bless po. Hello po! Ang aking Bible verse for today is from the book of Psalms, chapter 11, verse 6. Pinauulanan niya ng apoy at asupre ang masasamang tao, at sa mainit na hangin sila'y kanyang pinapasok. Amen. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. So muli po, narito po muli tayo para sa ating pagpapatuloy na devotion na ginagawa po sa bawat araw. At tayo nga po ay nasa Psalms chapter 11 at ang ating pong babasahin ay mula po sa 7, verse 7. No? Sabi po dito, sapagkat ang Panginoon ay matuwid, gusto niya ang mga gawaing matuwid, makikita ng mga taong matuwid ang kanyang mukha. So dito makikita po natin na talagang ang Panginoon po ay matuwid. No? So dito po ipinapakita lang sa ating binasa na talagang ang lahat ng ginagawa ng Panginoon ay tama, no? At napakaganda no ating binasa no sa bahagi ito. Talagang ang Panginoon ay nalulugod po siya no sa gawaing matuwid, no. Yung namumuhay ng tapat, yung sumusunod sa kanyang kalooban, natutuwa po siya no sa mga taong namumuhay ng nandun po yung katwiran. Pero lagi po natin tatandaan, ang Panginoon po ay hindi natutuwa, no? Bagkus ay pinaparusahan niya yung mga taong gumagawa ng hindi maganda. So, ibig sabihin, sa lahat ng bagay, ang Panginoon po ay matuwid kahit sa pagkakatol, sa kanyang paghusga, ay talaga pong ang gawain ng Diyos, no, ay ganap po itong matuwid, no? Kung kaya't yung katwiran no sa buhay natin sa bawat araw ay makalulugod na kumbaga po magbibigay ng kaluguran ito sa Panginoon kapag yung ating ginagawa ay andun po yung katwiran, yung pagiging matuwid natin sa ating pamumuhay, no. At lagi po nating tatandaan, no, napakaraming pangako ang Panginoon sa mga namumuhay ng andun yung katwiran, sapagkat yung pagpapala, yung kanyang patuloy na pagpapatnubay ay andyan po na ipagkakaloob ito ng Panginoon. So lagi po natin tatandaan ang ating Panginoon ay matuwid, siya po'y dakila, mapagkakatiwalaan at hindi po nagbabago yung kanyang salita, sapagkat po siya ay Diyos na is worthy, no, sa ating praises and worship. So purihin po yung Panginoon na sa bawat araw ay binibigyan tayo ng pagkakataon na makapagbasa ng Biblia na pangunahing pagkain ng ating spiritual na buhay, na magbibigay ito ng kalakasan sa ating pang-araw-araw. At kumbaga po ang gawain ito ay malaki ang may tutulong upang mabago yung ating mga pananaw tungo do sa mga bagay na on the things above, no, not on the things below. Focus on the things which is unseen. Na nakapokus tayo ngayon sa mga bagay na hindi nakikita. Ito po isang biyaya na yung patuloy na pagbabasa natin ng Biblia sa bawat araw. Malaki po may tutulong ito na kabutihan sa ating buhay. So purihin po muli ang Panginoon, and God bless everyone.